Hello mga ka-four wheels, andito na naman muli ang inyong daddy, ang Bulakenyong daddy na napadpad dito sa Pampanga at namumuhay ngayon dito ng mapayapa. So ngayong araw, samahan nyo ko sa aking day 4 ng, of course, ng pagde-delivery partner kay Lala Move. So far sa loob ng 3 araw ko, ang dami kong natutunan, ano yung mga dapat at di ko dapat gawin. So for now, try natin explore yung bago kong mission na itry yung metropolitan area lang ng Pampanga. So as you know, I just relocated here in Pampanga with my family and trying all kind of ventures, not just my work from home, but of course other kind of industry that I can earn money, of course, for a living. So paano? Samahan niyo ako. Time check. It's now 6:11, Saturday, March 29. So 2 days to go, guys. Mag-April na, ang bilis. Naka first quarter na tayo ng taon. Okay? So, bago yon, naghihintay kasi tayo ng booking. Actually, papunta ako ngayon sa Angeles. Medyo, yung lugar ko ngayon dito sa Pampanga, kung saan ako naka-reside, is malayo ng kahit papano dun sa metropolitan area ng Pampanga. So, I still need to travel. So, yun nga eh. Pero yun lang, laban lang, kahit na kailangan ko mag-travel ng mga almost 40 minutes to Angeles or San Fernando. Pero kasi andun yung mga bookings eh. So paano gagawin? Of course, leave natin kay God. Okay guys, mga ka-daddy ko din dyan. Makikita ko muna bago ko lumarga yung mga laman, mga daladala ko sa paligid ko. Every time na bumabiyahe ko. Alam nyo kung ano yung una? Ito. Mapa ng Pampanga. Sobrang nakatulong to sa akin. Alam nyo ba, kahapon, nung third day ko, hindi ko lang kasi siya na-vlog. Halos nalibot ko tong buong area na to. Nakapunta pa ako Arayat. Isipin nyo yun. Kasi kahapon, nakatanggap ako ng booking dito sa malapit sa ano ko, then tinuloy-tuloy ko. Then yun nga, halos nalibot ko na to. So right now, yun, with the learnings, alam ko na yung mga lugar sa Pampanga na okay, dapat ko iwasan kasi sobrang traffic. Okay, pwede ba sabihin ko na San Simon, ang traffic dyan sa bandang Caltex, sobra. Okay. Sa Arayat, dun sa may ginagawa, actually hindi sa Arayat, ewan ko sa Mexico Kalulot, napaka-traffic yun sa bandang NLEX. Sobrang traffic, inabot ako dun ng 30 minutes. Pero kung wala, alam niyo ba kung wala, ang drop off point ko nun sa Magalang. Sana mabilis lang yun eh. Makaka-uwi sana ako na maaga. Pero yun, inabot ako ng traffic dyan sa Magalang. So mga iiwasan ko talaga this time. Okay, yan, yung bandang area na yan. San Simon, Arayat, Magalang, okay. Mexico. Yan, yung mga yan, napaka-traffic. Mga ka-four wheels. So yun. Tapos yun nga, speaking of dala-dala, yan, may dala akong electric fan. Kasi minsan, alam niyo naman mga four wheels, kung gusto mo magtipid ng gas, okay, mag-open ka ng window, o kaya ito nga naisipan ko, kasi pause na pause ako, summer na ngayon, di ba? So dala-dala ko to, dinala ko na to ngayon. So, di ko na matiis ang init, pero kaya kong tiisin para di masyado magkonsumo ng aircon. Itong isang cellphone ko, ito yung pantawag ko to. May wipes ako, syempre pag kumakain kasi, para nun, hindi naman tayo bumababa, sayang sa oras yun, sayang yung kita.
So ayun yung dala-dala ko yung mga kinikita ko yung pera. At the same time kasi panukli ko na rin. So face mask para ready lang. Ayan, may dala pa akong chicharon. O paano ba yan mga kabulakenyo? May ano din tayo. Yan, may ibang documents in case. Okay. Ito yung isang bag ko. Andito din yung mga extra damit. Yung mga ganyan. May dala pa akong polvo. Nag-endorse peg. Dala pa akong polvo. Siyempre, kailangan lagi tayong fresh pag lumalabas. So, yung bag, andyan lahat. Tapos, ayun yung lunch ko. Okay? Yun. So, paano? Tara, samahan nyo kami uli ni Rashi. Aking kotse si Rashi. Sa biyahe ko today. This is my 4th day and let's see kung kikita tayo uli. Sa Metropolitan lang this time kasi natuto na tayo. So iiwasan na natin yung mga drop off point na pwedeng iwasan hanggat maaari. Pero just in case lang kasi kung maayos naman yung bayad, okay naman tayo sa long distance. Sobrang gustong-gusto ko yung long distance honestly. So tara guys, biyahe na tayo sa Angeles. Dito. Tara sa Angeles, punta tayo doon. Okay, see you later. Sabihan ko kayo pag nakakuha na ako ng first booking ko. Bye! Mga ka-4 wheels, kung gusto nyo palang laging updated sa mga bagong videos ko, learning sa buhay, subscribe lang kayo sa aking page, Daddy Rob F. And of course, kwentuhan tayo. Please like and subscribe. Uy, andyan pala kayo. Alam nyo, na-realize ko lang ka 4 wheels nung sinimulan ko tong ano to, lalo kung naano yung patience ko sa driving, and it's very applicable sa real life pag umuwi ako. Syempre yung mga anak, 'di ba? Dating mo parang andun yung solemn nung mind mo kasi parang nanggaling ka na sa isang buong 10 to 12 hours stretch of driving, delivery, yun, sobra. Traffic is real, pero enjoy lang. So payo ko lang ayun, hindi madali itong ano na to, pero hawak mo yung kita mo talaga dito. Kung masipag ka and dedicated at hindi ka mabilis sumuko, kikita ka talaga. Okay? Actually, tinry ko yung ginagawa nung iba na parang huminto sa ibang spot, maghintay, pero I realize parang teka, ganito nga ba yung algorithm ng ano. So usually yung ginagawa ko talaga, alam ko kasi minsan talaga marirealize mo sayang sa gasolina, tumambay ka na lang sa hotspot. Pero ang iniisip ko kasi paano kung doon sa kilometers mo wala talaga doon yung area nung lalabas yung booking. So naisip ko, kailangan ko tumakbo kahit papano. Okay, nang malapit, para lumapit sa range at may pumasok, 'di ba? Effective naman. Yun nga lang kahapon. Well, papor naman sa akin, puro mga long distance, which is fine. Okay? Ka 1.4 naman ako naka 1.5, ganun. Syempre, less 20%. Alam niyo na. Pero worth it naman. Pero then again nga, my learning is on my day 3 is yun, avoid that towns na traffic. Grabe. Pero ang masasabi ko lang, yung traffic dito sa Pampanga mas iba sa traffic namin sa sa lalawigan kong Bulacan. As in, dito sa Pampanga kahit papaano ang ganda nung mga daan, etc. Sorry. Pero kasi sa bandang, alam mo na, San Miguel, San Ildefonso, Baliwag, yung kalsada dyan, please, sa may ultra mega, pakiayos. Okay? So ayun, time check 6:32. I'm on the way to Angeles.
Wala pa. Actually meron. Sayang. Guagua to Mabalacat. 800 pesos yun. Tagal ko po hindot. Nagbablog pa kasi ko. Binablog ko pa kayo. Okay. Yun. Binablog ko pa kayo. So hindi ko na swipe. Sayang. Lapit. Pwede na yun. 800. Sayang. Anyway, samahan nyo ko pag mayroon kayong mga suggestion, yun ito, question, iyan nyo na lang sa comment section. Okay? So see you later uli. Bye! Changes. Thank you God. Huwag pala natin kalimutang nagpe-pray bago umalis. So God, please help me God. Sana maging maayos tong araw na to Lord. Gabayan niyo po ang aking biyahe pauwi at pabalik ng aking tahanan. Maraming salamat po Panginoon. At kayo na pong bahala. Amen then amen. Let's go today. Tatry ko mag 12 hours today kung kaya para malaman natin. Oh guys, kape. Nag-stop over lang ako saglit sa 7-Eleven. I need this. Usually minsan kape lang nakaka-survive na ako eh. Kailangan ko talaga to. So, tara. Ayun. Guys, may nakuha na tayong first booking ko. Bali, San Fernando to Macabebe. So nabasag ko kaagad yung goal ko no, na sana pumunta ng Angeles. Sayang eh. 170 pesos siya. So, 'di ba? Goods na for first booking. So gusto ko kasi maganda man lang yung buena mana natin sa first booking. So na-confirm ko na, hindi ko siya tinawagan, sa chat na lang. Sabi ko kung ano yung pipick upin, mga aquarium daw. So medyo maingat tayo dapat dito sa part na to. Okay? So stay tuned. Samahan niyo ako hanggang sa ma-pick up ko yung item. Okay? Bye! Guys, call natin yung client kasi yung yung pick up location medyo iba yung pin sa pin location niya. So confirm ko. Lalamove po. Magandang umaga po. Sir, Miss April, confirm ko lang yung pick up location kasi parang iba dun sa kasi nakalagay sa San Fernando tsaka Angeles. Nakita ko naman pero A&B Bangyard. Oo, yun na lang ipipin, yun na lang yung siguro ko kasi iba yung nandun sa sa pin location. Sige, thank you. Tama. Sige, tatry ko, susundin ko. Doon kaya ako mapupunta kasi nung kinompare ko, tapos nung nag-isa akong map, iba yung location ng A&B Bangyard dun sa location nung kaya kinonfirm ko siya. Susundin ko. Dun sa isa lumalabas yung Bangyard, dun sa isa kasi hindi ang lumalabas, tingnan ko sa mga kapwa ko Lalamove or any delivery service, ano ba yung ginagamit nyo sa recommendations naman para ma-vlog nyo din tong halimbawa itong driving yun body cam ba or nilalagay sa ulo kasi usually may nakikita nga akong nagbablog na nakaka-capture nila kasi medyo hirap ako kasi isa lang naman yung ko dito, cellphone for now. Kayo ba paano? Tapos halimbawa kapag bababa, di ba? Nagagawa nung ibang mga lalarider na ma-pick upan yung yung sa pick up point, yung mga items. So yun, ano bang ginagamit nyo para naman mabili ko rin at magamit? Kasi ang awkward naman kasi kung halimbawa nandun ako sa pick up point tapos yung ko na pinipicturean ko or binibidyo, yung parang talaga discreet. Ano ba ginagamit yung Insta360 ba yun or what? Comment down below naman para share tayo. Punta na ako sa sa pick up point. 7:43 ando na ako along the way. Kinuha ko na to. Sorry. Promise, after nito, back to Angeles. Sana sa Macabebe, may makuha ko. Or any along, yun nga, dala ko yung mapa ko, di ba? Along Macabebe, Sasmuan, Lubao, Minali, yun. Nakaasa lang talaga ako sa
mapa, sa Waze. Siyempre, hindi pa naman ako familiar masyado sa Pampanga. So, dito ako umaasa. So, yun. Sana, pagbalik ng Angeles, may ma-pick up tayo. Kasi bala ko pumunta sa Lalamove office sa Pampanga. In case. Okay? Yun na. Alam niyo ba mga ka-four wheels, isa pa sa naging advantage sa akin itong yun, pag delivery partner ko, naging aware ako this time sa kalsada. Hindi ko alam, pero yung reflex ko lalong naging okay. Yung parang nagagawa ko ng singit-singit, ng hindi na afraid, yung confidence. Ganun ba? Yun, nakaka-amaze lang. Siguro nga ganun, sanayan hanggang sa magtagal ka sa kalsada. Tapos maaalis mo na yung, again sabi ko nga, maaalis mo na yung yamot. What I'm really looking forward is sana in Juran makabisado ko yung Pampanga mismo, since I'm living here right now, di ba? Let's see kung saan tayo dadali ng Panginoon. Sa kapwa ko mga delivery driver dyan, advice naman, no? Kayo ba, especially sa Lalamove, mas okay ba kung pinagpapaalam nyo sa first booking nyo, sa first customer nyo, kasi kung magdo-double booking, na magdo-double booking kayo? Or matik na yon, gawin nyo na lang, lalo na kung long drive tapos meron naman kayong maisasalit, mas okay ba yon? Okay, I'm asking this because of course this is just my first experience, so maybe you can help me. Comment down below dun sa mga experience ng mga Lalamove driver dito. Thank you in advance. Ayun mga ka-four wheels, medyo malapit na tayo sa pick up point natin. Okay. Actually sabi nga niya, nasa boundary lang daw yun ng Angeles sa San Fernando. So kailangan talaga mga ka-four wheels, ano din eh, sanay ka sa lahat ng uri ng daan, sa masikip, maluluwag, lahat as in, o kagaya nito, napakadaming mga balaki, medyo sakto siya. Yun, kailangan sa work na to hindi ka matarantahin. Ako naman kasi ang ano ko lang talaga, may enough parking, kasi tarantahin ako kapag sobrang sikip ng parking, hindi ko alam kung saan magpa-park, kaya hindi ako pwede mag-Maynila. Ayan mga ka-four wheels, na pick up ko na yung aquarium, bali 10 yan. Hello! Ayan, dapat may energy. So, na-pick up ko na. Nakita nyo naman yung aquarium 10 yun. Tapos sa courtesy, nag-courtesy, nagsabi ako dun sa first booking ko na since kako ilang bayan din yung madadaanan ko along the way, pwede ba kakong mag-accept pa ako ng isang booking. Then she said okay naman daw kasi hindi naman daw rush. So at least, di ba? Walang guilt feeling sa puso, kasi I know kasi matatrack kasi nila yan doon sa app kung nasaan na yung rider. So I just made sure, as a courtesy na rin sa client, well, kasi I'm working with a work from home and we are also catering clients. Mahalaga kasi sa client, they are informed. Yun. So okay, punta na tayo sa Makabebe and inform ko kayo kung may ma-double book ako, may makukuha ko along the way. Okay? Alam nyo guys, kaka 4 wheels, share ko lang din experience ko kahapon, yung papunta ko dun sa fourth booking, yung pinakahuli ko. Kaya dapat aware kayo. Ito kasing si Maps, hindi ko naman kasi namalayan, so lesson learned. Idinaan pala niya ako dun sa pangalan nito, sa expressway. So tuloy,
wala na akong choice. Nandun na ako doon sa lane doon sa RFID. Ala, ba't ako na dito? Tinuloy ko na. Tapos nag-load na lang ako. Buti na lang. Ang problema, alam niyo ba nung time na yun, naglolo ko yung Gcash kaya sabi ko paano ba to? Ang laman na lang nung ano ko is nasa 80 pesos. So yun, kaya ngayon nasa 1 hour yung biyahe. Chinek kong mabuti. Ayun nga, yung unang location na inano niya, sinuggest yung mayroong expressway. So buti nakita ko, so inireroute ko dun sa wala. Okay lang na mag-take ng other minutes. Sana may makuha ko paglabas dito sa subdivision na to na another booking. Kahit isa lang bago ako umalis. Hopefully sana meron yung San Fernando to Makabebe din eh. Let's see, tatry kong huminto ng konti paglabas ko dito sa area na to. Kasi kung papansinin nyo, kita nyo, kung papansinin nyo, wala akong mapaparkingan na pwedeng tambayan. So paglabas, I'll try hanggat nasa San Fernando area ako. And guys, isang tip pa, yung Waze nyo, maps nyo, ensure nyo i-overview nyo muna siya, check nyo muna bago nyo ituloy-tuloy. Okay? Ito, minto muna ako sa isang area dito. Hindi pa nakakalayo dun sa pinik-upan ko para nun baka mamaya may lumabas na booking kay Lala Move na around the area lang para sana bago ako mag-proceed sa Makabebe makadalawa. So in the meantime, ano muna ako. Wait ako kahit 15 minutes. Tapos edit na lang muna ako siguro ng thumbnail. Okay? Balitaan ko kayo. Time check guys. It's 8:18 in the morning. Wala pa rin pumapasok. May pumasok kanina a while ago, San Fernando to Santa Ana, pero ang bilis, nawala agad. So ayun, sabi ko nga, hindi ko pinapractice yung mag-stay talaga ng matagal sa isang lugar. So move on na ako. Malay natin may pumasok along the way, kasi syempre baka yung algorithm kung saan ka malapit, okay, pumasok. Panalangin ko na lang talaga, since nandito ako ngayon sa San Fernando, kung sa Bacolor to dadaan, Santa Rita, Guagua, Minalin, Santo Tomas, Makabebe, may makuha ko. Okay? Sige, balitaan ko kayo mga ka-4 wheels. Alam nyo, realization ko din kasi lately, syempre pag work from home ka kasi, yung Monday to Friday mo sobrang exhausted ka, agapong ka rin, nakaupo ka ng ganitong ilang oras, though ilang oras ako 6 hours straight, pero yun, daman-daman mo sa Friday yung sa weekend yung kailangan mamahinga. Pero yun nga, naisip ko, hindi, time is gold for me, tsaka hindi na may babalikan time. So instead of, naisip ko, dapat naman talaga we deserve rest, pero yung rest na something na pwede mo ma-convert into things na okay, baka pwede ka pang kumita. So eto, siguro naisip ko, pampatanggal ko stress ang driving. Ewan ko, kayo ba, mga 4 wheels or mga ka-freelancer and mga viewers ko, may kanya-kanya tayo ng tanggal ng stress. Ako, pag nagdadrive ako na natanggal yung stress ko, syempre magsa-sound trip ka. So yun, why convert it to something na passion mo naman ang driving, nag-enjoy ka, tapos at the same time you are earning, hindi mo mararamdaman yung pagod. So yun, that's my wisdom for the day. Ayun mga 4 wheels, may nakuha tayong booking na pwedeng isabay. Mexico siya to Angeles. 300 kg yung inano ng client. So kinol ko na siya. Parang sa ano daw, kasya naman daw, ano lang siya, 10 boxes. So mga ano lang naman to, yung aquarium, magagaan. So ilalagay ko na siya dito sa gitna para ayos na. Isabay na natin. Okay? Yun. So God is good. Buy credit naman to. So pinatos ko na. Balitaan ko kayo. Punta ako na Mexico. Ayan, 12 minutes na lang. Malapit na ako sa pick up point nung second booking ko. Napag-decide ko guys, after ko itong second booking ko, after ko ma-drop off sa
Angeles, baka mag RF, ano na ako, baka mag expressway para mabilis kong maiano dun sa Macabebe. I think that's reasonable, though alam ko mag-invest ako dito, pero at least matapos na, makabalik na ako sa metropolitan area, sa Angeles nga, kasi yun talagang goal ko today, para yun, mapabilis. Pero yung Into Hofdorf Vista purified and natural alkaline. guys, baka syempre along the road ako, malay kasi natin may makuha ako, yung papunta lang, saka yun yung expressway. Okay.